Naranasan mo na bang may puta ng babae sa ulo dahil sa kamangmangan mo? Bangungot yan para sa karamihan. You see, bilang lalaki, dapat matalino ka dahil sa isang relasyon, hindi maiiwasang lumabas ang mga palatandaan kapag ang isang babae ay pinaluluhod na ng ibang lalaki. At iyan ang tatalakayin natin sa video na ito. Makinig kang mabuti at matuto upang hindi ka na maging biktima ng mga ganyang klase ng babae. Paalala lang, brutal na katotohanan lang ang sasabihin ko sa video na ito. Kung umaakma sa mga kinikilos niya ang mga signs na babanggitin ko, baka oras na para mag-isip-isip ka. Just don't forget to like and subscribe if you ever find value in this video. Now, let's break some hearts here. Number 1. Suddenly too busy. Kung nawawala na siya ng oras sa'yo dahil daw sa busy ang schedule niya, kalokohan yan. Hinding-hindi ka mawawala ng oras para sa taong espesyal sa'yo. Tandaan mo yan. Ang totoo, kaya siya bigla na lang nagiging busy dahil nasa ibang lalaki na ang oras niya. Kung hindi naman yan work or family matters, malamang may ibang lalaki na kumakain sa kanya. Tipong hindi mo na halos mahagilap ang schedule niya at wala na siyang pakialam kung mawalan man siya ng oras sa'yo. Matik na yan, binabaliwala ka na kasi may sinasakyan na siyang iba. Number 2. Phone security. Kapag naging mailap na ang cellphone niya, tipong napaparanoid na siya kapag hahawakan mo ito, matik na yan. May matinding tinatago yan. Tandaan mo, ang cellphone niya, ang primary tool niya para makipag-usap sa lalaki niya. Natural babantayan niya ito ng matindi dahil once na makita mo ang nakatago rito, tapos na siya. Katapusan na niya. Anong privacy? Walang ganon. Mga mangmang. Kung nakita na niya ang itlog mo at nakita mo na rin ang petsay niya, anong rason bakit yung cellphone niya hindi mo pwedeng makita? Huwag kang magpauto sa mga privacy na yan. Defense mechanism lang yan ng mga cheater para pagtakpan ang mga kababuyan nila. Para ka namang bata kung hindi mo pa rin yan alam. Number 3. Dressing extra spicy. Napaka-common ang sign na ito. Sa sobrang common, madalas ring nababaliwala. Makinig ka sa akin. Alam mo kung paano siya manamit. Alam na alam mo yan. At ikaw lang ang makapagsasabi kapag may biglang nagbago sa pananamit niya. Lalo na sa tuwing lalabas siya ng bahay at pupunta sa kung saan man niya sabihin. Kapag napansin mo nang may kakaiba sa pananamit niya, tipong parang may extra spicy look siya na ginagawa, delikado yan. Marahil ay gusto niyang magmukhang masarap tingnan para doon sa lalaki niya. Kumbaga, nagpapaganda siya pero hindi para sa'yo. Dagdag effort na siya sa pananamit dahil may iba nang naghuhubad nito sa kanya. Number 4. Affection fading. Noon naniniwala pa ako sa mga fall out of love na yan. Pero na-realize ko, kalokohan lang pala lahat yan. Tipong bigla na lang nanlamig at nawala ng gana. Bigla na lang gumising ng hindi ka na mahal. Kalokohan. Ikaw ang gumising sa katotohanan. Ang babae, kapag hindi ka na niyan mahal, masasabi mo na agad sa una pa lang. Pero kung mahal ka talaga niyan, tapos biglang nanlamig, walang duda. Nagpapainit na yan sa iba. Tingnan niyo si Maris noong una. Iniwan niya si Rico dahil hahanapin daw muna ang sarili. Kalokohan. Naghanap lang pala ng talong na may asawa na. The point is, kapag unti-unti na siyang nawawala ng affection sa iyo at nag-iimbento na siya ng mga palusot para hindi magmukhang obvious, matik na yan. May nagpapaungol na sa kanyang iba. Number 5. Random fights. Ito ang medyo tricky dahil ang babae
Nature talaga nila ang pagiging mahilig sa drama. Pero ito lang ang papansinin mo tuwing mag-aaway kayong dalawa. Kapag siya ang madalas magsimula ng away, senyales yan. Kapag out of nowhere, bigla na lang kayong nag-aaway at madalas pang siya ang nag-i-initiate ng pag-aawayan nyo. Mga delikadong signs yan. Dahil baka mamaya gumagawa na lang pala siya ng dahilan para mapalayo ang dibdib niya sa'yo. She's finding reasons to create distance. Typical na gawain niya ng mga babaeng nangangaliwa. Aawayin ka nila ng paulit-ulit hanggang sa ikaw na mismo ang magsawa para makalaya sila sa'yo nang hindi mo nahuhuli. Napakatalino, diba? Kaya ilang linggo pa lang kayong nag-break tapos nabalitaan mo 3 months na palang buntis sa ibang lalaki. Matindi. Number 6. She's out late. Ito ang madali lang takasan. Madali lang siyang makakapaghanap ng alibi sa isang ito. Ikaw ang mas nakakaalam ng schedule niya. Kaya't ikaw lang ang makakapagsabi kapag may hindi na rin tama sa schedule niya. Tipong napapadalas yata ang overtime niya sa work. Baka naman imbis na overtime, ino-over the counter na pala siya ng boss o katrabaho niya. Ingat ka dyan. O baka kaya naman ay napapadalas ang girls night niya kasama ang mga kaibigan niya. Tipong super late night na tapos hindi mo pa rin matawagan ang cellphone niya. Baka kaya hindi niya masagot ang tawag mo. Kasi may lamang talong ang bibig niya. Malay mo ba kung anong ginagawa nila sa girls night nila? Napakadali lang naman magsinungaling. Lalo na kapag suportado ka ng barkada mo. Hindi ba? Number 7. Overprotective in her social media. Pagdating sa mga social media, dapat transparent kayo sa isa't isa dyan. Kalokohan ang maglihim kesyo dahil sa privacy daw. At tandaan mo, hindi immaturity kung alam nyo ang social accounts ng isa't isa. Kaya nga tinawag na transparency, hindi ba? Ang mga relasyong walang ganyang klase ng transparency, dyan yung maraming cheater. 9 out of 10 ng mga relationship na walang social media transparency ay pugad ng mga cheaters. Kaya kung sobrang higpit niya sa mga social accounts niya, sobrang delikado rin yan. Tipong napapraning siya kapag titingnan mo ang social accounts niya. Diyan pa lang alam mo na dapat ang gagawin. Yan na yung go signal mo para umalis. Kung hindi niya kayang maging transparent sa'yo sa mga social accounts niya, isa kang simp kung hindi mo pa siya maiwan dahil doon. Number 8. Accusing you of cheating. Ito ang classic na strategy ng mga cheaters. Kapag sa tuwing mag-aaway kayo, tapos lagi ka na lang niyang inaakusahan na nangangaliwa ka raw, chances are, siya talaga yung nangangaliwa. Deflection tactics ang tawag dyan. Gawain ito ng mga cheater para baliktarin ang atmosphere sa relasyon nyo. Ililipat nila sa iyo ang bintang para hindi mo na sila pagdudahan. At unti-unting mawawala sa isip mo ngayon na baka nangangaliwa na ang partner mo. Dahil nailipat na sa iyo ang psychological pressure, ikaw na ngayon ang parang may daladalang mabigat sa dibdib mo. Magiging conscious ka na masyado sa mga gagawin mo. Magiging distracted ka na ngayon. Hindi mo alam, habang distracted ka, siya umiibabaw na pala sa ibang lalaki. Number 9. Losing interest. Kung isang araw magbago siya at para bang hindi na siya interesadong kumustahin ang araw mo at mga ginagawa mong plano sa buhay, marahil may iba siyang iniisip.
Maybe someone is occupying her thoughts. Dahil ang mga babae, kapag malakas pa rin ang interest niyan sa'yo, lahat tatanungin niyan. Mula sa kung kumain ka na ba, hanggang sa kumusta ang araw mo. Typical yan na gestures ng mga babae na tunay na nagmamahal. That's how they show their interest and care. Ngayon, kung nawala na yan sa kanya, baka may iba nang gumugulo sa isip niya. Baka hindi na niya malimutan kung gaano kagaling yung performance noong isang guy. Speculation lang naman yan, but it could be a dangerous sign. Number 10. Trust your gut. Huwag na huwag mong babaliwalay ng sinasabi ng instinct mo. May mga nararamdaman ang katawan mong kakaiba na hindi nakikita ng iyong mga mata. If your body is giving you warnings that something is off, you better listen to it. Kung palakas ng palakas ang pakiramdam mo na may mali talaga sa kanya, senyales na ito ng katawan mo na may mali nga talaga. Ang instinct natin ay hindi palamuti lang. It is our own extension to the higher level of consciousness. So always trust your instinct. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga tapat kong kawal.